Kung kayo po ay isang babae na higit sa 60 anyos at umiinom pa rin ng gatas na nangangako ng lakas at ginhawang tulad noong inyong kabataan, mayroon po akong mahalagang mensahe para sa inyo. Isa sa mga gatas na yon ay maaring tahimik na sinisira ang isang mahalagang bahagi ng inyong kalusugan. Opo, tama po ang inyong narinig. Ang inilalagay ninyo sa inyong baso tuwing umaga ay maaring nagdudulot ng pamamaga ng gugulo sa inyong mga hormone at nagpapahina sa mismong sigla na matagal ninyong pinaghirapang panatilihin. Ngunit ito ay isang paksang madalas ay hindi na pag-uusapan. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na naglaan ng mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda mula sa pagkapagod at pagiging makakalimutin hanggang sa pananakit ng kasukasuan at oo pati na rin ang mga pagbabago sa hormone pagkatapos ng menopause. May kumpiyansa ko pong masasabi na ang panghihinang nararamdaman ninyo ay hindi palaging dahil lamang sa edad. Minsan ito ay dahil sa isang bagay na tila simple at hindi nakasasama tulad ng gatas sa inyong frigider na unti-unting ginagawang paghihirap ang inyong lakas. Ang katotohanan, maraming nakatatanda ang naniniwala na sila ay gumagawa ng malusog na pagpili kapag binibili nila ang mga sikat na gatas sa grocery, lalo na kung ang etiketa ay nagsasabing plant-based, fortified, o low-fat. Pero heto ang hindi sinasabi sa mga etiketang yon. Ang ilan sa mga gatas na ito ay maaaring unti-unting umuubos ng inyong enerhiya na kasasama sa inyong puso at nagpapataas pa ng panganib ng mga bali, biglaang pagtaas ng blood sugar at paghina ng pag-iisip. Kaya naman sa talakayang ito, ibubunyag ko ang 4 na uri ng gatas na dapat ninyong iwasan pagkatapos ng edad 60. At higit sa lahat, ibabahagi ko ang 4 na mabisang alternatibo na dapat ninyong inumin. Hindi lamang ito simpleng pagpapalit. Ito ay mga estratehikong pag-upgrade na makatutulong na protektahan ang inyong mga buto, patalasin ang inyong memorya, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang balanse ng inyong hormone sa natural na paraan. Kaya't samahan ninyo ako dahil ang unang gatas na ating ilalantad ay maaaring nasa loob mismo ng inyong frigider ngayon. Magsimula na po tayo. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, pakipindot ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo malampasan ang mga health tip na idinisenyo para sa mga babaeng higit 60. Kung kayo ay nakaugnay sa paksang ito, o kung minsan ninyo nang naitanong kung ang araw-araw na pag-inom ng gatas ay nakatutulong o nakasasama sa inyo, i-type ang 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ko pa mas gagawing kapaki-pakinabang ang mga talakayang ito para sa inyo. Ngayon, alamin na natin ang katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga kababaihan mula sa kanilang mga doktor, ang 4 na gatas na hindi dapat inumin pagkatapos ng edad 60. Ito ang mga pang-araw-araw na pagpili na tila simple at malusog pa nga, ngunit nagdudulot ng tahimik na pinsala sa loob ng inyong katawan, nagpapahina sa inyong puso, nanggugulo sa inyong mga hormone, at dahan-dahang nagnanakaw ng inyong lakas enerhiya at kalinawan ng isip. Isa-isahin natin silang ilantad. 1. Whole milk, ang tahimik na sumisira sa inyong puso. May dahilan kung bakit mahirap pag-usapan ang isang ito. Para sa marami sa atin, ang whole milk ay hindi lang isang inumin. Ito ay isang alaala. Naaalala ko pa ang mga umaga sa kusina ng aking ina sa aming bahay sa Batangas. Magsasalin siya ng isang mataas na baso ng whole milk kasama ng kanyang almusal, isang larawan ng malakas at mapag-arugang babae. Noon naniniwala kaming lahat na ang whole milk ay nangangahulugan ng lakas at matibay na buto. At marahil sa isang panahon, totoo iyon. Ngunit ang katotohanang hindi natin alam noon na malinaw ng ipinapakita ng siyensya ngayon ay pagkatapos ng edad 60, ang whole milk
ay maaaring maging ibang bagay, isang bagay na mapanganib. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nagbabago sa tahimik at banayad na paraan. Ang ating mga ugat ay nagsisimulang manigas, bumabagal ang ating metabolismo, nagbabago ang ating mga hormone, at ang mga pagkaing dati nating natutunaw ng madali ay may mas malaki ng epekto ngayon. Ang whole milk ay isa sa mga pagkaing iyon. Puno ito ng saturated fat, mahigit 4.5 gramo sa isang tasa. Maaaring hindi ito gaanong kalaki pakinggan, ngunit para sa puso ng isang tumatandang babae, sapat na yon para unti-unting magambag sa pagbabara ng mga ugat, magpataas ng inyong masamang kolesterol LDL at magpahirap sa inyong cardiovascular system. At lilinawin ko po, pagkatapos ng menopause, ang panganib ng isang babae sa sakit sa puso ay biglang tumataas. Ang pagprotekta sa inyong puso ay hindi option. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kwento. Ang whole milk ay isa ring patibong sa timbang. Habang natural na nababawasan ng muscle mass, pagkatapos ng 60 bawat sobrang calorie ay nagsisimulang kumalaban sa inyo. Ang isang baso ng whole milk ay may halos 150 calories. Kung nakagawian ninyong uminom ng 2 baso sa isang araw, ang mga calorie na yon ay naiipon na nagdaragdag ng bigat sa inyong baywang kasukasuan at maging sa inyong mga antas ng insulin. Para sa mga babaeng namamahala na sa kanilang blood sugar, maaring palalain ng whole milk ang insulin resistance at mag-ambag sa pag-unlad ng type 2 diabetes sa paglipas ng panahon. Heto pa ang isang bagay na hindi napapansin ng maraming kababaihan. Ang araw-araw na baso ng gatas na iyon ay maaring pinagmumula ng inyong problema sa panunaw. Malaking porsyento ng mga matatanda ang nagkakaroon ng lactose intolerance pagkatapos ng 60, kahit na hindi sila nagkaproblema noon. Yung kabag paglaki ng tiyan o pakiramdam na pagkabigat pagkatapos mag-almusal, baka hindi iyon dahil sa edad ninyo, baka iyon ay dahil sa lactose. Dahil ito ay pamilyar at pinagkakatiwalaan, bihirang natin itong questionin. May mga pasyente akong tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Dora Della Paz, hindi naman po ako kumakain ng junk food. Nagse-cereal at gatas lang ako tuwing umaga tulad ng dati." At kailangan kong dahan-dahang ipaliwanag na ang mismong gawin na ito ay maaaring nagnanakaw ng kanilang enerhiya at nagpapahina sa kalusugan ng kanilang puso nang hindi nila namamalayan. Kaya ano ang gagawin ninyo? Magsimula sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang mahirap na tanong. Ang gawi bang ito ay talagang nagsisilbi sa babaeng ako ngayon? O ito ay isang alaala na lamang ng babaeng ako noon? Dahil pagkatapos ng iksto ang lakas, ay hindi nagmumula sa nakaraan. Nagmumula ito sa kaalaman. At ngayon, alam nyo na, ngunit ang susunod na gatas na ito ay hindi man lang nagtatago sa likod ng isang malusog na anyo. Ito'y matamis, malapot at puno ng mga alaala, ngunit puno rin ng isang bagay na mas mapanganib. Kung ginagamit ninyo ito sa inyong kape o mga panghimagas, gugustuhin ninyong marinig ito. 2. Sweetened condensed milk. Ang bombang asukal na nagnanakaw sa inyong utak at buto. Mayroong isang bagay tungkol sa sweetened condensed milk na nakakaantig ng puso. Marahil ipinapaalala nito sa inyo ang Pasko, kasama ang mga apo, mga resiping minana mula sa inyong ina, o yung dagdag tamis sa kape tuwing umaga sa inyong tahanan sa Maynila. Naiintindihan ko po iyon. Nakita ko ito sa sarili kong pamilya. Ang tamis ng nakaraan ay nagdudulot ng ginhawa, tila simple at walang mali siya. Ngunit ang kailangan kong ipaunawa sa inyo, ang hindi naririnig ng karamihan sa mga babaeng higit 60 ay ang bagay na nagbibigay ginhawa sa inyong mga alaala ay maaaring lubhang nakapipinsala sa inyong katawan. Ang sweetened condensed milk ay isang bombang asukal na nakatago. Isang kutsara lamang ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 10 gramo ng idinagdag na asukal at magpakatotoo tayo,
Sino ba ang gumagamit ng isang kutsara lamang? Ang malapot at mayamang texture nito ay nakaka-addict. Ang dahan-dahang pagbuhos na yon ay maaring mukhang maliit, ngunit tumatama ito sa inyong sistema na parang tren nagpapataas ng inyong blood sugar, nagpapahirap sa inyong lapay, at nagbibigay daan sa insulin resistance. Para sa mga babaeng borderline, nasa pre-diabetes o namamahala ng type 2 diabetes, ang tahimik na patak na iyon ay maaaring magdulot ng pangmatagalang pinsala na hindi ninyo mararamdaman hanggang sa huli na ang lahat. At heto ang isang bagay na gusto kong tandaan ninyo, hindi lang baywang ang apektado ng asukal, apektado rin ang inyong utak. Ipinapakita ngayon ng mga pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng puro asukal, tulad ng nasa sweetened condensed milk, ay maaaring magpabilis sa paghina ng pag-iisip. Sinimulan pang ang tawagin ng mga mananaliksik ang Alzheimer's disease na type 3 diabetes dahil sa matibay na ugnayan sa pagitan ng blood sugar at paggana ng utak. Kung naranasan ninyo na ang pagiging makalimutin, nakalimutan ang sasabihin, o nawala sa iniisip, huwag ninyo itong isisilang sa edad. Malaki ang posibilidad na ang inyong dieta ay nagpapalabo sa inyong kalinawan. Pero hindi lang yon. Ang asukal, lalo na sa ganitong puro anyo, ay kilalang sanhi ng pamamaga. Ang pamamaga ay isa sa pinakamalaking kaaway ng malusog na pagtanda. Pinapalala nito ang pananakit ng kasukasuan, nanggugulo sa mga hormone at nag-aambag sa mga mismong kondisyon na pinipilit nating iwasan. Ang paninigas ng katawan at pananakit ng kasukasuan sa umaga ay maaaring hindi lang arthritis. Maaring pinalalala ito ng asukal na akala ninyo'y hindi nakasasama. Huwag din nating kalimutan ang panunaw. Pinapabagal ng mabigat at malapot na texture nito ang inyong bituka na nag-iiwan sa inyong pakiramdam na bloated, mabigat at pagod. Ninanakaw nito ang inyong enerhiya, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Nakakita na ako ng napakaraming babae na nagsimulang manliit sa kanilang sarili, pakiramdam ay mahina matamlay at walang koneksyon dahil lamang sa mga pagkaing mahal nila na tahimik na umuubos ng buhay sa kanila. Hindi ako narito para alisin ang inyong kasiyahan. Narito ako para tulungan kayong bawiin ang kontrol. Ang sweetened condensed milk ay maaaring nakatali sa mga masasayang alaala, ngunit wala itong lugar sa isang katawan na nais manatiling matalas malakas at masigla pagkatapos ng siksta. Karapat-dapat kayo sa mas mahusay na panggatong. Kung usapang nakalilin lang na ginhawa ang susunod na gatas na ating ilalantad, ay may etiketang malusog. Sinasabi nitong plant-based, sinasabi nitong banayad. Ngunit sa ilalim nito nagtatago ito ng isang nakalalasong lihim na maaaring tahimik na nagpapahina sa inyong mga buto at nagpapahirap sa inyong mga bato. 3. Rice milk. Ang mapagpanggap na nagpapahina ng buto at sumisira sa bato. May panahon na ako mismo ay naniwala na ang rice milk ay isa sa pinakaligtas at pinakabanayad na option sa estante. May mga pasyente ako sa klinika ko sa Cebu na buong pagmamalaking lumipat dito, iniisip na gumagawa sila ng isang matalino at malusog na hakbang. At sa totoo lang, hindi ko sila masisisi. Mukhang malinis ang etiketa. Ito ay plant-based. Tila hindi nakasasama na kagiginhawa pa nga. Isang bagay na magaan makinis at madali para sa sistema. Ngunit ang natututunan ko at ang kailangan ninyong malaman ay ang rice milk ay maaaring isa sa mga pinakanakalilin lang na pagpili na maaaring gawin ng isang babaeng higit 60. Heto ang masakit na katotohanan, ang rice milk ay halos gawa lamang sa prinosesong puting bigas at tubig. Mukha itong simple ngunit nangangahulugan ito na umiinom kayo ng isang bagay na halos walang nutrisyon. Ang isang tasa ay naglalaman ng mas mababa sa 1 gramo ng protina, walang malusog na taba, at napakakaunting mahahalagang bitamina o mineral. Para sa mga matatandang kababaihan iyon ay isang malaking problema. Pagkatapos ng 6 ang ating katawan ay natural
na nagsisimulang mawala ng muscle mass, isang kondisyong tinatawag na sarcopenia. Kung hindi natin pinapakain ang mga kalamnan na yon ng sapat na protina araw-araw, hindi lang tayo nawawalan ng lakas. Nawawalan tayo ng katatagan, pagkilos, at ng ating kalayaan. Ngunit ang pinsala ay hindi nagtatapos sa pagkawala ng kalamnan. Ang hindi alam ng karamihan ay ang bigas sa kalikasan nito ay sumisipsip ng isang nakalalasong elemento mula sa lupa, ang arsenic. Kapag ginawang rice milk, hindi lang basta nawawala ang arsenic na yon. Maaari itong dahan-dahang maipon sa inyong sistema na nagdudulot ng presyon sa inyong mga bato at atay sa paglipas ng panahon. Nakakita na ako ng mga resulta ng dugo sa mga pasyenteng araw-araw, umiinom ng rice milk at pinanood ang tahimik at mapanganib na pagtaas ng kanilang mga kidney marker nang walang anumang sintomas. Para sa mga babaeng may mataas na presyon ng dugo o problema sa blood sugar, iyon ay dobleng banta. At kung blood sugar ang pag-uusapan, heto ang isang bagay na hindi sasabihin ng karamihan sa mga etiketa, ang rice milk ay may napakataas na glycemic index. Ibig sabihin, pinatataas nito ang inyong blood sugar na halos kasing bilis ng soft drinks. Kung kayo ay namamahala ng pre-diabetes o diabetes at napakaraming babae na higit 60 ang mayroon nito, alam man nila o hindi, ang mga araw-araw na pagtaas na ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa inyong metabolismo. Pakiramdam ninyo ay ubos ang lakas, iritable, at marahil medyo malabo ang isip. Kapag bumagsak ang sugar, hahanap kayo ng mas maraming pagkain, mas maraming carbs, at magpapatuloy ang siklo. Hindi yun pagtanda. Iyon ay pag-ugoy-ugoy ng blood sugar mula sa maling panggatong. Huwag nating kalimutan ang panunaw. Ang rice milk ay walang fiber na susuporta sa inyong bituka. Sa katunayan, para sa ilang kababaihan, maaari pa nitong palalain ang paglaki ng tiyan at mabagal na panunaw, lalo na ang mga matatamis na uri. Ang naiiwan sa inyo ay isang gatas na halos walang ibinibigay na kailangan ng inyong katawan at sobrang dami ng hindi nito kayang hawakan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag magpalinlang sa malumanay na kulay at magandang pakete. Ang kalusugan ay wala sa tatak. Nasa biyolohiya ito. At ang rice milk ay isang hungkag na pangako na may totoong kahihinatnan. Ngunit kung sa tingin ninyo ay tuso na yon, maghintay kayo sa susunod. May isang huling kategorya ng gatas na ibinebenta na parang superfood, ngunit nagtatago ito sa likod ng mga lasang vanilla tsokolate at mga salitang pangkalusugan. Ito ang pinakakaakit-akit sa lahat at marahil ang pinakanakapipinsala. 4. Mga flavored na plant-based milk. Ang patagong pananabotahe. Sa paglipas ng mga taon, pinanood ko ang pagbabago ng dairy aisle. Dati puno lang ito ng gatas ng baka at cream, ngayon ay puno na ng almond oat coconut at soy milk sa lahat ng posibleng lasa, vanilla chocolate hazelnut at marami pa. Ang mga plant-based na option na ito ay madalas may etiketang fortified, heart-healthy o low-fat. Para sa mga nakatatandang sumusubok, gumawa ng mas mahusay na pagpili, tila ito ay isang matalinong paglipat. Pero heto ang sinasabi ko sa aking mga pasyente, huwag magtiwala sa isang etiketa na lasang panghimagas. Ang mga flavored na plant-based milk ay maaring mukhang malusog, ngunit marami sa kanila ang tahimik na sumasabotahe sa inyong kalusugan mula sa loob. Ang numero 1 salarin ay asukal. Ang ilan sa mga gatas na ito ay naglalaman ng 10 hanggang 15 gramo ng idinagdag na asukal, bawat tasa katumbas iyan ng ilang soft drinks. At hindi ko lang tinutukoy ang salitang asukal. Madalas itinatago ng mga gatas na ito ang mga pampatamis sa ilalim ng mga pangalang tulad ng cane juice, agave, o kahit fruit concentrate. Ngunit pareho lang ang trato ng inyong katawan sa lahat ng iyan. Ang sobrang asukal na yon ay hindi lang nagpapalaki ng inyong baywang. Pinatataas nito ang inyong blood sugar, pinapahirapan ang inyong lapay, at nagtataguyod ng pamamaga.
At ang paulit-ulit na pamamaga ay direktang banta sa inyong enerhiya, kalusugan, ng kasukasuan at balanse ng hormone. Madalas ko itong nakikita, mga babaeng nahihirapan sa pagod at pananakit na hindi namamalayan na ang flavored milk sa kanilang smoothie sa umaga ay maaaring may tahimik, ngunit tuloy-tuloy na papel. Hindi lang asukal ang problema. Marami sa mga gatas na ito ay pinapakapal at pinapatatag ng mga additives tulad ng gums emulsifiers at artificial flavors. Ginagamit ang mga ito upang gayahin ang isang creamy na texture at pahabain ang shelf life. Ngunit maaari rin nitong guluhin ang inyong gut microbiome, iritahin ang inyong panunaw at makagambala sa regulasyon ng hormone. Para sa mga babaeng higit 60 na naglalakbay na sa sensitibong hormonal landscape, pagkatapos ng menopause, ang mga sangkap na ito ay maaring lalong makasama. Mayroon ding issue ng mga sintetikong bitamina. Habang ang fortified ay maaaring magandang pakinggan ng totoo, ay ang ilan sa mga bitaminang ito ay idinadagdag sa mga anyo na hindi gaanong naa-absorb ng mga tumatandang katawan. Maaaring iniisip ninyo na nakakakuha kayo ng doses ng calcium o B12, ngunit kung hindi ito magagamit ng inyong katawan, ito ay palamuti lamang sa marketing. Maaaring maganda itong tingnan sa karton, ngunit hindi ito nakakatulong kung saan ito mahalaga. Naalala ko ang pakikipag-usap sa isang pasyente na buong pagmamalaking nagsabi sa akin, lumipat ako sa chocolate almond milk. Plant-based ito, kaya ibig sabihin, mabuti ito, di ba? Totoong sinusubukan niyang gumawa ng mas mabuti. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kanyang pang-araw-araw na baso ay nagpapalubog sa kanyang sistema ng asukal at additives habang halos walang ibinibigay na nutrisyon na inaakala niyang nakukuha niya. Ito ang panganib ng pagkain na nagkukunwaring malusog. Ito'y matamis na katutukso at tahimik na humihila sa inyo, palayo sa sigla at grasya na nararapat sa inyo. Ngunit heto ang magandang balita, hindi lahat ng gatas ay kaaway. Sa katunayan, ng ilang gatas ay kabaligtaran ng ginagawa. May mga gatas na nagpoprotekta sa inyong puso, sumusuporta sa inyong mga kasukasuan, nagpapagana sa inyong utak, at tumutulong pa na balansehin ang inyong mga hormone sa natural na paraan. Ngayon gusto kong ipakita sa inyo kung alin mismo ang dapat ninyong piliin. Ang 4 na gatas na dapat ninyong inumin pagkatapos ng 6. Pag-usapan natin ang mga gatas na tunay na makapagbabago ng inyong buhay. 1. Fermented soy milk. Lakas, balanse at pampatalas ng isip sa isang baso. Mayroong isang malalim na kapangyarihan sa pagpapasya na magbago, hindi dahil takot kayong tumanda, kundi dahil handa na kayong maging mas matalino. Umupo ako sa harap ng napakaraming kababaihan na nagsabi sa akin, Dradella Paz, hindi ko lang gustong humaba ang buhay. Gusto kong maramdamang mas malakas, mas malinaw mag-isip, mas mahimbing matulog. At kung magiging tapat ako, gusto kong maramdamang muli na ako ito. Dito pumapasok ang fermented soy milk. Ngayon alam ko po ang maaring iniisip ninyo. Soy milk, magkakaiba ang naririnig ko diyan. Ganoon din ang naramdaman ko dati. Ngunit iyon ay bago ko naintindihan ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong soy milk at kung ano ang magagawa ng fermented soy milk para sa katawan ng isang babae pagkatapos ng 60. Hindi lang ito pamalit sa gatas ng baka, ito ay functional age-smart na panggatong para sa inyong mga kalamnan memorya, panunaw at hormonal harmony. Magsimula tayo sa protina. Habang kayo ay tumatanda, ang kakayahan ng inyong katawan na mapanatili ang kalamnan ay mabilis na bumababa. Ang fermented soy milk ay naglalaman ng kumpletong protina, ibig sabihin, nagbibigay ito ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang muscle mass at lakas. May mga pasyente ako sa kanilang huling 60s at unang 70s na nagsimulang uminom ng isang baso sa isang araw at nag-ulat na mas matatag na ang kanilang pagtayo, hindi na gaanong napapagod
at mas may kumpiyansa sa kanilang katawan sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit hindi ito nagtatapos sa lakas. Ang fermented soy milk ay mayaman sa isoflavones, mga plant-based na phytoestrogen na sumusuporta sa balanse ng hormone at bone density. Ang mga compound na ito ay ipinakitang nakakatulong na protektahan ng memorya, pabagalin ang paghina ng pag-iisip, at maaaring mabawasan pa ang panganib ng osteoporosis at ilang uri ng cancer. Kapag mas matalas ang inyong isip at mas matatag ang inyong katawan, mas malawak ang inyong mundo. At huwag nating kalimutan ang panunaw. Dito nagiging game changer ang fermentation. Ginagawa ng proseso ng fermentation na mas madaling tunawin ang soy milk at mas madaling maabsorb ang mga sustansya nito. Nagdaragdag din ito ng natural na probiotics, ang mabuting bakterya na kailangan ng inyong bituka upang gumana ng maayos. Para sa mga matatandang nakararanas ng kabag, paglaki ng tiyan o hindi regular na pagdumi ang banayad, na suportang ito ay maaring maging isang araw-araw na biyaya. Ang isang baso ng fermented soy milk sa umaga ay maaaring magpakalma sa inyong tiyan at tulungan ang inyong buong sistema na gumana ng may kaunting hirap. Isa sa aking mga pasyente, isang kaibig-ibig na babae na nagngangalang Corazon, ay minsang nagsabi sa akin, akala ko, wala nang makakatulong sa aking mga hot flash, ngunit mula nang lumipat ako dito, nakakatulog na ako ng mahimbing sa gabi at gumigising na may enerhiya na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Iyan ang kapangyarihan ng isang bagay na kasing simple at underrated ng fermented soy milk. Maaaring hindi ito may magarbong pakete o matatamis na lasa, ngunit naghahatid ito kung saan ito mahalaga. Kung naghahanap kayo ng isang tunay na hakbang pasulong, isang bagay na nagpapalusog, hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong pang-araw-araw na karanasan, sa buhay dito, kayo magsisimula. At kung sa tingin ninyo ay nakakagulat ang soy milk, maghintay kayo sa susunod. Ito ay magaan, makinis, at madalas na minamaliit. Ngunit sa ilalim ng banayad na lasa nito ay isang powerhouse na nagpoprotekta sa utak at nagpapatibay ng puso, lalo na kung pipiliin ninyo ang tamang uri. 2. Unsweetened almond milk. Simpleng protection sa utak at puso. Madaling baliwalain ang isang bagay na kasing gaan ng almond milk. Wala itong lapot ng gatas ng baka o ang tapang ng cream. Ito ay tahimik, banayad at halos masyadong simple para maging makapangyarihan. Ngunit minsan, lalo na pagkatapos ng 60, ang mga pinakasimpleng bagay ay may pinakamalalim na epekto. Ang unsweetened almond milk ay isang perpektong halimbawa. Naalala ko ang isang pasyente sa kanyang kalagitnaan ng 70s, isang retiradong guro na nagngangalang Elena, na nagsabi sa akin, Dradela Paz, hindi ko kailangan ng magarbong bagay. Kailangan ko ng isang bagay na epektibo. Kalilipat lang ni Elena mula sa isang flavored oat milk patungo sa unsweetened almond milk. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya na mas matatag ang kanyang enerhiya, bumuti ang kanyang mga reading sa presyo ng dugo at higit sa lahat, gumaan ang kanyang pakiramdam kapwa sa isip at pisikal. Hindi iyon nagkataon lamang. Ang unsweetened almond milk ay isang tahimik na powerhouse. Una, ito ay ganap na walang kolesterol at napakababa sa saturated fat na eksakto kung ano ang kailangan ng inyong puso upang makahinga ng mas maluwag. Pagkatapos ng 60, lalo na't ang sakit sa puso ang DFACO1 na pumapatay sa mga kababaihan. Mayaman din ito sa monounsaturated fats, ang parehong malusog na taba na matatagpuan sa olive oil na kilala sa pagpapababa ng masamang kolesterol. Ngunit ang talagang nagpapatingkad sa almond milk, lalo na para sa mga tumatandang kababaihan, ay ang nilalaman nitong vitamin E. Ang mabisang antioxidant na ito ay tumutulong na protektahan ang mga selula ng utak mula sa oxidative stress. Sa simpleng salita, tumutulong itong panatilihing mas matalas ang inyong isip ng mas matagal. Ipinapakita ng pananaliksik na ang vitamin E
ay maaring makatulong na pabagalin ang paghina ng pag-iisip at suportahan ang pagpapanatili ng memorya sa mga nakatatanda. Kaya habang ang almond milk ay maaring mukhang simple bawat baso, ay tahimik na nagtatanggol sa inyong isip laban sa pagkalito na tinatanggap na ng napakaraming kababaihan bilang normal. Isa pang bagay na gusto ko sa unsweetened almond milk ay wala itong idinagdag na asukal. Ito ay critical. Napakaraming kababaihan na higit 60 ang nakikipagbuno na sa pagbabago-bago ng blood sugar at insulin resistance. Kapag pinili ninyo ang almond milk na walang pampatamis, pinoprotektahan ninyo ang inyong katawan mula sa mga araw-araw na pagtaas at pagbaba na maaaring umubos ng inyong enerhiya at guluhin ang inyong mood. At huwag nating kalimutan ang panunaw. Ang unsweetened almond milk ay napakabanayad sa bituka. Para sa mga babaeng nakaranas ng paglaki ng tiyan o discomfort, ito ay isang nakapapawing pagod na alternatibo na hindi mag-iwan sa inyo ng pakiramdam na mabigat o makabag. Sa 30 hanggang 40 calories lamang, bawat tasa ito rin ay isang matalinong pagpili para sa pamamahala ng inyong timbang nang hindi isinasakripisyo ang kasiyahan. Simple ito, oo, ngunit makapangyarihan. Sa isang mundo ng sobrang komplikadong payo sa kalusugan, minsan ang pagbalik sa simple ay ang pinakamatalinong hakbang na maaaring gawin ng isang babae. Ngayon, kung kayo ay isa sa mga nahihirapang makatulog o manatiling tulog, o kung nag-aalala kayo sa kalusugan ng inyong buto, gugustuhin ninyong marinig ito. Ang susunod na gatas ay mainit-init na kapagpapakalma at idinisenyo upang suportahan ang inyong pahinga, panunaw at lakas ng kalansay. 3. Calcium-fortified oat milk. Ginhawa para sa inyong mga buto at kalma para sa pagtulog. Minsan ang talagang hinahanap natin habang tayo ay tumatanda ay ginhawa. Hindi ang uri na nagmumula sa luho, kundi ang uri na banayad na sumusuporta sa atin kapag kailangan natin ito. Iyan ang iniaalok ng calcium-fortified oat milk. Maaaring hindi ito sumisigaw para sa atensyon sa estante ng grocery, ngunit tahimik nitong inihahatid kung ano mismo ang kailangan ng isang tumatandang katawan, lakas katatagan at kapayapaan. Naalala ko ang pakikipag-usap sa isang pasyente na nagngangalang Diana, isang masiglang babae sa kanyang huling 60s. Sinabi niya sa akin na hindi mapakali ang kanyang mga gabi, nananakit ang kanyang mga kasukasuan kapag bumabangon siya sa kama at nakahiga siyang gising na nag-aalala tungkol sa osteoporosis. Hindi ako takot tumanda, sabi niya, ngunit takot akong mawala ng aking kalayaan. Iyan ay isang takot na ibinabahagi ng maraming kababaihan, ngunit hindi palaging sinasabi ng malakas. Nang tingnan naming mabuti ang dieta ni Diana, nakita ko na kulang siya sa sapat na calcium at vitamin D para suportahan ang kanyang mga buto at mga pampakalmang sustansya para suportahan ang kanyang pagtulog. Doon ko inirekomenda ang oat milk, particular ang fortified oat milk, bilang bahagi ng kanyang gawain sa gabi. Ang calcium-fortified oat milk ay napakayaman sa dalawang kritikal na sustansya para sa mga babaeng higit 60 calcium at vitamin D. Pagkatapos ng menopause, ang pagkawala ng buto ay mabilis na bumibilis. Hindi iyan teorya, iyan ay biyolohiya. Para sa mga kababaihan, ang marupok na buto ay madalas na hindi napapansin hanggang sa ang isang pagkahulog ay humantong sa isang bali. Ang isang bali sa balakang o gulugod ay maaaring magbago ng lahat ang inyong pagkilos, kumpiyan sa kalayaan. Ngunit sa pagdaragdag lamang ng isang tasa ng fortified oat milk sa inyong araw, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga hilaw na materyales na kailangan nito upang mapanatili ang bone density at mabawasan ang panganib ng mga bali. Ang mga benepisyo ay higit pa riyan. Ang oat milk ay naglalaman ng isang mabisang soluble fiber na tinatawag na beta-glucan na kumakapit sa sobrang kolesterol at tumutulong na alisin ito
sa inyong sistema. Ito ay lalong nakatutulong para sa mga babaeng namamahala sa kalusugan ng puso o borderline na antas ng kolesterol. Hindi lang ito nakagiginhawa sa lasa, nakagiginhawa ito sa inyong buong cardiovascular system. At heto ang isang bagay na hindi inaasahan ng maraming kababaihan, ang oat milk, lalo na kapag iniinit sa gabi, ay maaaring makatulong sa inyong pagtulog. Mayroong isang bagay sa makinis na texture at banayad na tamis nito na nagsesenya sa nervous system na oras na para magpahinga. Hindi ka nito pinapatumba, pinapakalma ka nito. Para sa mga babaeng nakikipaglaban sa pagkabalisa sa gabi o sobrang aktibong isip, ang tahimik na senyas na yon ay maaaring sapat na upang makagawa ng tunay na pagkakaiba. Bumubuti rin ang panunaw. Ang oat milk ay natural na walang lactose at karamihan sa mga irritant, kaya't ito ay isang mahusay na pagpili para sa mga nahihirapan sa discomfort na may kaugnayan sa dairy. Nakakatulong itong i-regulate ang pagdumi at bawasan ang paglaki ng tiyan. Ginawa ni Diana ang paglipat. Nagsimula siyang uminom ng isang baso ng mainit na oat milk mga 1 oras bago matulog gabi-gabi. Pagkaraan ng 1 buwan, sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko mas malalim ang tulog ko at sa umaga hindi na gaanong naninigas ang mga kasukasuan ko." Hindi iyon himala. Iyan ang kapangyarihan ng pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano talaga ang kulang nito. At ngayon dumating na tayo sa huling gatas, ang isa na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi lang nito pinoprotektahan ang inyong puso, utak at kasukasuan. Nilalabanan nito ang pamamaga mula sa loob at sinusuportahan ang balanse ng hormone sa paraan na maaring magparamdam sa inyo na bago. 4. Flax milk, ang sikretong sandata na omega-3 para sa kasukasuan, utak at balanseng hormones. Mayroong isang tahimik na pagkadismaya na nakikita ko sa maraming matatandang kababaihan. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng enerhiya o pagkakaroon ng mas matigas na kasukasuan. Ito ang pakiramdam na unti-unting lumalayo sa babaeng dati sila. Maaaring hindi ninyo ito sinasabi ng malakas, ngunit nakikita ko ito sa inyong mga tanong. Bakit hindi na ako kasing talas ng dati? Bakit ako pagod palagi? Bakit nananakit ang mga kasukasuan ko tuwing umaga? Hindi ito maliliit na bagay. Mahalaga ang mga ito. At minsan ang sagot ay hindi isa pang tableta o isang mas komplikadong dieta. Minsan ito ay kasing simple ng pagpili ng tamang gatas. Dito pumapasok ang flax milk. Maaaring hindi ito ang pinakasikat na option sa istante, ngunit isa ito sa pinakamakapangyarihan, lalo na para sa mga babaeng higit 60. Ang flax milk ay natural na mayaman sa ALA omega-3 fatty acids na gumaganap ng mahalagang papel sa pagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Ang paulit-ulit na pamamaga ay isang tahimik na maninira. Sinisira nito ang inyong mga kasukasuan, pinapabagal ang inyong utak, pinapatigas ang inyong mga daluyan ng dugo, at ginugulo ang inyong kalusugan sa hormone. Ngunit sa araw-araw na dosis ng flax milk, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng suportang anti-inflammatory na kailangan nito upang magsimulang gumaling, hindi lang makayanan. Mayroon akong isang kahangahangang pasyente sa kanyang unang 70s, si Helena, na lumapit sa akin na nagrereklamo ng paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan at paglala ng pagkalito ng isip. Ayaw niyang umasa sa gamot sa sakit at ayaw niya sa paraan ng pagbaba ng kanyang enerhiya sa kalagitnaan ng umaga. Idinagdag namin ang flax milk sa kanyang pang-araw-araw na gawain 1 tasa lamang sa kanyang cereal o smoothie. Pagkaraan ng 3 linggo, bumalik siya at sinabing, "Dora de la Paz, hindi ko alam kung ano ito, pero pakiramdam ko medyo luminaw ang isip ko. Hindi na sumisigaw ang mga tuhod ko tulad ng dati." Iyan ang uri ng totoo at tahimik na pagbabago na gumagawa ng malaking pagkakaiba sa pang-araw-araw na buhay. At heto kung bakit ito napakahalaga para sa mga kababaihan. Ang flax
ay naglalaman ng lignans, isang uri ng phytoestrogen na maaaring makatulong na pagaanin ang mga epekto ng mga pagbabago sa hormone pagkatapos ng menopause. Naiugnay ang mga ito sa mas mababang panganib ng cancer sa suso at maaaring makatulong sa mga sintomas tulad ng hot flashes at pagbabago ng mood. Ito ay banayad at natural na suporta para sa mga natatanging hamon na ating kinakaharap. Hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang flax milk ay fortified din ng calcium, vitamin D at B12 na lahat ay sumusuporta sa enerhiya, kalusugan ng nerbiyos at regulasyon ng mood. Ito ay lactose-free, cholesterol-free at napakadali sa sistema ng panunaw. Walang paglaki ng tiyan, walang pagkabigat, malinis lamang, plant-based na nutrisyon na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Para sa mga kababaihan na naghahanap ng gatas na hindi lang masarap, kundi talagang may ibinibigay pabalik, ito na yon. Kahit ihalo ninyo ito sa kape, i-blend sa isang shake, o inumin ng direkta ang flax milk, ay nag-aalok ng araw-araw na suporta sa lahat ng tamang lugar, ang inyong isip, pagkilos, at hormonal well-being. Konklusyon, isang bagong gatas, isang bagong ikaw, bilang isang doktor na gumugol ng mahigit 3 dekada sa paggabay sa mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s, at kahit 80s, natututunan ko na ang pinakamakapangyarihang desisyon sa kalusugan ay bihirang dramatiko. Hindi ito palaging tungkol sa isang bagong operasyon o isang magarbong gamot. Madalas ito ay tungkol sa mga tahimik na pagpili na ginagawa natin araw-araw, kung ano ang inyong kinakain, kung paano kayo gumagalaw, at oo, kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong baso tuwing umaga. Ang mga maliliit na desisyon na yon na inuulit araw-araw ang humuhubog sa babaeng kayo at sa buhay na inyong tinatamasa. Ngayon, natuklasan natin ang isang katotohanan na nagtatago sa harap natin ng maling gatas ay maaaring tahimik na makapinsala sa inyong katawan sa mga paraang maaring hindi ninyo maiugnay sa pinagmulan hanggang sa lumabas ang mga senyales sa inyong mga kasukasuan, presyo ng dugo, blood sugar o memorya. Inilantad natin ang 4 sa pinakamasamang salarin: whole milk na may mga taba na bumabara sa ugat, sweetened condensed milk na may asukal na umuubos ng lakas ng utak, rice milk na may kakulangan sa protina at potensyal na arsenic, at flavored plant-based milk na may mga nakatagong additives at panggulo sa hormone. Hindi ito maliliit na problema. Ito ay mga tahimik na banta na maaaring magnakaw ng inyong sigla sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lamang ito isang babala. Ito ay isang gabay pasulong. Natutunan din ninyo ang tungkol sa 4 na makapangyarihang gatas na hindi lang nagpapalusog, kundi maaaring makatulong na magpagaling. Fermented soy milk na may kumpletong protina, isoflavones na nagpoprotekta sa buto at suporta sa hormone. Unsweetened almond milk, magaan at malinis, pinoprotektahan ang inyong puso at pinapatalas ang inyong isip. Calcium-fortified oat milk, sumusuporta sa inyong mga buto at nagpapakalma sa inyong pagtulog. Flax milk, ang omega-3 powerhouse na gumagana mula sa loob upang pag-inhawahin ang inyong mga kasukasuan, pabutihin ang sirkulasyon at suportahan ang inyong hormonal grace. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Sa katunayan, hinihikayat ko kayong magsimula sa isang simpleng pagpapalit. Palitan ng isang gatas na alam ninyo na ngayong hindi nagsisilbi sa inyo at palitan ito ng isa na nagbibigay sa inyong katawan ng tunay at nasasalat na suporta. Gawin iyon sa loob ng 1 linggo. Tingnan kung ano ang inyong pakiramdam. Pagkatapos magpatuloy mula doon, dahil ang pangmatagalang pagbabago ay hindi nagmumula sa kahihiyan. Nagmumula ito sa kamalayan at sa desisyon na gumawa ng mas mabuti gamit ang inyong nalalaman ngayon. May mga babaeng nagsabi sa akin, Dradela Paz, hindi ko akalain na mababago ng 1 basong gatas ang kahit ano. At pagkatapos, ilang linggo makalipas babalik sila
Sa aking opisina, na medyo mas tuwidang tayo, mas malinaw mag-isip at nagsasabi ng mga bagay tulad ng hindi ko namalayan kung gaano kabigat ang pakiramdam ko hanggang sa muli kong naramdaman na gumaan. Iyan ang ganda ng yugtong ito ng buhay. Hindi kayo masyadong matanda para magbago. Sapat na ang inyong edad para tunay na maunawaan kung ano ang mahalaga. Kaya heto ang aking mahalagang aral sa buhay. Para sa inyo ngayon, bawat pag-inom ay isang pagpili. Kapag ginawa ninyo ang pagpiling iyon, nang may intensyon may karunungan at may pag-aalaga sa katawan na nagdala sa inyo sa lahat ng mga taong ito ay nag-iipon. Nag-iipon ito tungo sa mas matibay na buto, mas matalas na pag-iisip, mas mahimbing na tulog, at mas malalim na enerhiya. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Ito ay maaring at dapat mga hulugan ng pagiging mas matalino. At nagsisimula iyon sa kung ano ang pipiliin ninyong ipanggatong sa susunod na kabanata ng inyong buhay. Ang desisyon ay nasa inyong mga kamay. Ano ang isasalin ninyo sa inyong baso bukas ng umaga kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito? Kahit sa maliit na paraan, mangyaring maglaan ng sandali upang i-click ang like button. Ipinapaalam nito sa akin na mahalaga ang mensaheng ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babaeng pinapahalagahan ninyo na kailangang marinig ang nagpapalakas na katotohanan ito. At gustong-gusto kong marinig mula sa inyo sa mga komento. I-type lang ang gagawin ko ang pagbabago kung handa na kayong gawin ang unang hakbang. Salamat sa inyong pagtutok at sa pagpili na mamuhay ng mas matalino, mas malakas at mas mahusay.